Ayun, may mga magagandang comments na tayong nahagilap. Meron din magagandang tanong, ha? Ay, yun ang inaasahan natin. Meron tayong nakitang isang tanong, bago-bago lang, na nagpapatunay na talagang mas mahalaga kadalasan ng tanong kesa sa sagot. Pero wait, ha? Meron dalawang tanong dito magkapareho pero lagi na ito natatanong Kaya lang mas lilinawin natin ngayon, ha? Ito kay Edmar at saka kay Boss Dante, ha? Titingnan natin kung makakitang-kita ba rito, ha? Edmar at saka Boss Dante, pareho lang sila ng tanong Ayun, ano sabi ni Edmar? Aslang, bakit sabi ng iba, hindi nai-split yung ino sa hen? Yun ang tanong niya. Hindi daw nai-split yung ino sa hen. Kasi nga naman, nung nakaraang natin, vlog, nai-split, di ba? Yun yung pinapaliwanag natin. Pero ito tanong niya, sabi ng iba, hindi naman nai-split. Ayun. Ganon din ang sabi ni Boss Dante. Ayun, Boss Dante, ha. Sir, sabi nila kapag hen, walang split ino. Di ba? Ano mga tanong nila? Tama naman. Valid yung tanong nila. Kaya gusto kong linawin kasi medyo komplikado to. Ito yung sinasabi ko ang color genetics, hindi ganun kadali. Nakakalito at medyo komplikado pagka medyo hindi pa natin talaga kabisado. Dahil, in a way, tama sila. Si Boss Dante at si Edmar sa tanong. Actually, marami na rin nagtanong nung mga nakaraan. Ito lang dalawa yung pinaka-latest. Ang ino po sa African lovebirds, ulitin natin na ang ino sa African lovebirds, dalawa po ang sinulputan na mode of inheritance. Isa, yung simple or autosomal recessive. Ito yung makikitang ino or non-sex-linked ino sa mga I-ring group. Fisher, Personata, Lilianae, Nigrigenis. In fact, simpleng trivia, ang ino po ay nagsimula sa Lilianae kung di ako nagkakamali. Ibig sabihin, unang sumulpot yan sa Nyasa, yung tinatawag dating Nyasa, na ang scientific name naman ngayon ay Lilianae. So, naipasa lang po iyan sa Fisheri, Personatus, tsaka Nigrigenis dahil sa I-ring group, medyo nagiging fertile kasi ang kanilang mga anak. So, genetic introgression or transmutation or hybridization ang nangyari. Pero ang scientific term is genetic introgression. Galing po sa Lilianae or Nyasa actually yung ino. Yung non-sex-linked ino, yung recessive ino na binanggit natin yung ating sa vlog nung nakaraan. Pero tama rin si Edmar, pati si Boss Dante, na itong ino na to is hindi rin na i-split sa hen. Kasi sa Albs 1 or Rosicolis, ulitin natin kasi yung ino sa Rosicolis or Albs 1, sex-linked po ang mode of inheritance. Okay? So, lilinawin natin na dalawa po ang mode of inheritance ng klase ng ino o yung phenotype na ino sa African lovebirds. Yung isa, yung simple or autosomal recessive sa I-ring group. Pangalawa, yung sa Albs 1 or Rosicolis na sex-link ang ino. Okay? So, sa sex-link ino, sa Rosicolis, tama po yung sinasabing hindi na i-split sa hen yung ino. Parang opaline. Ganun din opaline, di ba? Sex-link kasi ang opaline. Okay? Sana nagkakaintindihan na tayo doon. Medyo komplikado, di ba? Dalawa pala. Sumulpot ang ino sa dalawang mode of inheritance. Or yung isa sex-link, yung isa non-sex-link. Hindi or autosomal recessive. Okay, para mas maliwanagan ang karamihan, magpapakita tayo ng graph. Ito medyo kakaiba dahil ngayon lang karamihan makikita ng iba. Pero dahil dito, maiintindihan nyo kung ano yung sex link. Pahapyaw lang kasi papaliwanag pa natin ng mahaba ang sex link. But before that, hindi naman tayo papayag na syempre, hindi mabanggit yung mga comments ng iba, no? At diyan naman talaga tayo nagpapasalamat. Ito, yung mga nakaraan. Pakita natin, Ayun, ang sabi ni Geo Mini Avery, napapangiti daw siya habang pinapanood yung vlog natin kasi nag-start siya sa genetics. Ang ginagamit niya, Punnett or Punnett square. Nung una, medyo nahirapan daw siya, lalo na sa part pag may kargang ibon kung paano i-apply. Upon watching your video, bro, na-realize ko na kung ganito ang naging explanation, mas madali ko sanang naunawaan noon pa. Ayun naman. I know na mas malilinawan din ng iba nating kaibon dito. Thank you, Jayamine Avery. Talagang siniseryoso niya tong color genetics, kaya nakakatuwa.
Abu Jas, masayang-masaya na siya basta mababanggit lang yung from Zamboanga City. Sa totoo lang to si Abu Jas talaga namang paulit-ulit na or consistent supporter natin yan para ipapadala ng stars. Natalie Nicolas, mas nalilinawan na ako sir sa color at paano tamang pairing. Ayun. Paano paghanday ng project line sir? Salamat po sa turo. Sabi naman ni Angelo Castro, matagal na niyang ginagamit yon at pinakita niya itong mga guide na nakita naman din daw niya sa dati nating article. Etong mga percentages ng split. Hindi ko na ito binanggit kasi masyadong komplikado pa para sa mga beginners. Yung iba nagtatanong, no? Nasagot ko lang, no? Si Mike Aguirre. Sabi naman ni Paul Denoman, completely understood, sir. Very clear. Thank you. Salamat, sir. Yan yung tanong ko nakaraan. Sabi ni Christopher Macaya Barsoles. Ang galing, bro. Erwin Asuncion. 1 star. 1 star din pala si Christopher Macaya Barsoles, no? Ito nakakatuwa naman, mga kaibon. Si Waiti o Wate or Wait Vicente. Ba? Ayun. Good po, sir. Pag need nyo ng pang gift bird, pwede po ako magbigay. Salamat po. Isa ako sa mga tagasunod nyo po. Kakatuwa. Ito mga supporter na talagang willing pang magbigay ng pang gift bird pag kami nanghihingi. Salamat. Wait, Wate or Wait Vicente. Rexy Coma, yun, Anthony Panelo, Frank De La Peña, shout out. Salamat sa maigting na paliwanag po. Frank De La Peña, ayun. RSA Avery, Carino Lowe, thank you naman. Again, Erwin Asuncion, 1 star. Christopher Cruz, John Estrella, shout out po tayo sa Maryland, USA. Sabi niya, baka may mga followers tayo na breeder doon sa Maryland, USA. Makapasyal naman ako sa kanila. O, ayun, shout out sa mga taga Maryland, USA, baka meron tayong mga breeder, Pinoy breeders dyan gusto makipagkita ni John Estrella naman. Sabi naman ni Richard Lalas, salamat idol sa mga videos mo, natuto ako bilang newbie. Thank you. Ayun, Sebastian Ocobas naman. DV Avery, Fort Bridge. At ito, sabi ni Jonathan Vasquez, maganda itong binanggit niya. Kahit back-to-back boss, split lang po, naglalabas din naman ng visual. Ayun. So parang sinasabi niya, sir, may alam mo kung possible split na back-to-back, naglalabas ng visual. Anong sagot doon? Ito po. Abay, dahil nagkataon na nga ang nadampot mo is parehong split dun sa pinaliwanag natin nung mga nakaraan. Nakipagsapalaran ka at sinuwerte na parehong split ang nadampot mo. Ayun. Okay. Paano naman natin ipapaliwanag yung balik tayo sa sex link? Pahapyaw lang kasi mas mahaba yung susunod na vlog sa sex link. Papakita muna natin to. Ayun. Nung nakaraan binabanggit ko lagi na may 23 pairs of chromosome sa ibon. Actually 23 pairs of chromosome din sa tao, no. Ngayon, out of 23 pairs of chromosome, ito yun, papakita ko na. Ayun, no? Rough representation of chromosomes. Out of 23 pairs of chromosome, pag binilang nyo yan, 23 pairs yan. Bawat isang pares magkakapareho, tinan nyo. Pare-pareho ng forma, di ba? Yan. 23 pairs yan, pero may isa na tinatawag na sex chromosomes. Ayun naman, ito yun. Isang pares. Pag zay-zay, ang kombinasyon, ibig sabihin niyan, magiging lalaki yung ibon. Ayan, no? Kaya, sex chromosomes, zay-zay of the male is identical. Magiging lalaki. Tandaan, zay-zay, lalaki. Sex chromosome yan. Yan ang dahilan kung bakit nagiging lalaki o babae ang ibon. Kaya, sex or gender chromosome. Okay? So, pagka babae naman, ito ang itsura ng chromosome niya. Z tsaka W. Mas maiksi yung W yung dihamak. Mahalaga yung mas maiksi na W sa vlog natin sa susunod. Kasi yan ang dahilan kung bakit. Yes. Kung bakit hindi na-split ang mga sex-linked gene. Itong pagkaiksi ng W. Tandaan niyo yan. So, pag ZW, babae ang ibon. Okay, yan. Mabilisan lang para balik-balikan nyo. Ngayon, sa susunod, pahabain natin to. Ayun, kaya pahapyaw lang. Kasi medyo masalimuot yun Masahabaan natin. So, yun yung isang tanong tungkol sa sex-linked chromosome. Tungkol dun sa ino na may sex-link din sa ALBS1. At saka sa iba pa. Bajerigan actually,
ang ino sa Budgerigar sex link din. So, hindi rin na-split ang ino sa hen sa Budgerigar. Okay. May isa pang tanong dito na nakakatuwa din naman. Ayun, kay Christopher Macaya Barsoles. ito tanong niya. Christopher Macaya Barsoles, nag-send pa ng 1 star yan. Salamat, sir. Question naman about sa inbreeding. May effect ba sa ibon? At if mag-inbreeding, mga ilang generation ng advice nyo, sir? Ayun naman, Christopher Macaya Barsoles. So, yung tanong niya actually, Christopher, matagal ko nang nasagot din yan. Kasi sabi ko nga, sa mga baguhan nating taga-subaybay, yung bago lang naging followers natin, balikan nyo lang lahat ng mga vlog. Marami-rami na siguro kulang 60 plus na yung vlog natin. So balikan nyo lang dahan-dahan, one at a time or 5 vlog sa isang araw, makakahabol kayo. Kasi itong tanong ni Christopher, nasagot na natin pero pahapiyaw pa rin natin sasagutin tungkol sa inbreeding. Bakit nagkakaproblema sa inbreeding at tinatanong nyo kung may effect ba sa ibon? Okay, ganito po yun pasisimplihin natin para medyo mabilis lang din. Okay? Pag nag-inbreed ka, kadalasan yan yung nanay sa anak, tatay sa anak, o magkakapatid. So, masyadong malalapit, di ba? Talagang pamilya, pinag-pares-pares mo. So, anong problema sa ganyan? Bakit nagkakaroon ng, ito pala, Christopher Macaya Barsoles, tandaan mo, ang ibig sabihin nun parang epekto ng hindi maganda sa pag-inbreeding, ang term na ginagamit ng mga scientists is inbreeding depression. Tingnan natin Pag maririnig mo yung katagang inbreeding depression, ibig sabihin nun yung epektong hindi maganda ng pag-i-inbreed. Okay? So, bakit ganon? Bibigyan kita ng simpleng paliwanag. Isa sa mga namamanang sakit sa tao muna para mas magets, kumbaga mas marami makaka-relate. Isang diabetes. Ang diabetes namamana talaga. Pag meron ng magulang, malamang sa hindi namamana talaga ng anak. Kumbaga, so alam naman natin na hindi magandang sakit ang diabetes. So sana halos tayong lahat wala naman, no? Pero namamana nga. Okay. So pagka ngayon, excuse me, medyo mainit lang. Pagka ngayon, pinagpares-pares mo yung tao na may diabetes, pinares mo yung nanay sa anak, yung mga magkakapatid, lalong magiging solid, mafo-focus, mako-concentrate yung sakit sa iisang pamilya lang, sa iisang linyada lang. Okay? Iyon ang mga dahilan kung bakit pinagbabawal as much as possible yung pag-i-inbreed. Kasi nga, yung mga sakit na yan, actually, karamihan pa naman ng mga sakit recessive. So, pag pinagpares-pares mo yung magkakapatid, imbis na hindi lalabas agad yung sakit, dahil nga recessive, pare-pareho nang may karga yung kapatid, pati yung anak, yung nanay, tatay, kinasakasa mo sa anak, magkakapatid, kinasa mo sa isa't isa, nako-concentrate yung mga recessive na sakit. Kaya paglabas sa mga anak, solid na yung sakit. Isa yun dahilan kung bakit inbreeding depression. At pagka gano'n, naaapektuhan din ng fertility. Kadalasan yung similya naaapektuhan or fertility naman ng babae, similya naman sa lalaki. Pagka magkakalapit masyado o yung inbreeding na tinatawag. Okay? Ganon din ang immune system, naaapektuhan din. Kaya overall, humihina dahan-dahan ang mga inbreeding na ibon. Kaya kung talagang kailangan mag-inbreeding dahil may hinahabol kayong color project, at least isang beses lang natin gawin. At least. Baka nga sa isang beses na yun, pag nagkataon pa na may kargang recessive na sakit yung ibon, ayun, kabit yun. Pasa kagad sa anak. So, at least as much as possible, isang beses lang. So, ngayon, may mga magsasabi, sir, madalas ako mag-inbreeding o kaya yung isang 3, 4 na breeder magsasabi, nakapag-inbreed ako matagal-tagal din, ilang generation. Maayos naman, wala naman nangyari. May ganun din po na mga comment at naniniwala ako na nangyayari rin yan. Isa lang ibig sabihin, nagkataon, sinwerte na yung parisan mo, yung una mong magulang, healthy, walang kargang mga recessive na sakit. Nagkataon walang kargang recessive na sakit at very sturdy, matibay. So meaning, kahit na sila pinagpares-pares mo, kahit yung magkakapatid, anak sa tatay sa anak, mga ganun,
ilang henerasyon, maaring walang papasok na kasakit dahil yung mismong magulang is very, very healthy. Kaya pwede. Kaya may mga nagsasabing, Sir, yung inbreeding ko, okay naman, ganito naman. Nagkataon, napakaganda. Parang sa tao. Diba? Nagkataon, walang mga sakit na diabetes, walang mga, alam naman natin sa tao, daming sakit din na namamana. Nagkataon, yung ikinasal at nagkaanak, talagang very healthy silang pareho, walang mangyayari sa mga, walang makukuhang sakit yung mga anak. Di ba? Parang ganun lang yung sinasabi natin. Kaya, valid din na makarinig tayo paminsan-minsan na, Sir, wala naman nangyaring problema sa inbreeding ko. Pero kadalasan, yun nga, nagkakaroon ng inbreeding depression. Yun, kay Christopher Macaya Barsoles naman. Meron pa dito actually isang magandang tanong teka. Napakagandang tanong nito. Kay Francis Moreto. At bibigyan natin ng isang buong vlog para lang dito kasi medyo mahaba at masalimuot. At maganda yung tanong, malalim actually. Pero bago yun, magpapasalamat naman tayo ng konti. May mga ano pa rin dito, no? Kailangan basahin natin na medyo maayos yung kanilang comment kasi nakakatuwa naman. Ayun, sabi ni Ricardo Duran, ito. Nung binanggit ko kasi na bakit parang wala nagtatanong, sabi ni Ricardo Duran, well said po, ulit-ulitin lang panoorin ng topic para mas masanay. Kasi po, di naman masyadong makuha agad. Ba't hindi naman mabubura itong topic? Salamat, sir. Yan. Thank you sa feedback, Ricardo Duran. Kasi kailangan ko makuha yung ganyang feedback para ngayon. Alam ko na, teka, dahan-dahan lang pala pag komplikado. Para medyo dahan-dahang masakyan. At hindi pala tuloy-tuloy. Thank you sa, ito yung hinihintay kong feedback, Ricardo Duran. Yun. Tapos ayun, may mga ano rito si Pretorianes, no? Man Felipe. Sabi naman ni Emil Lusada, shout out sir sa San Juan del Monte, Bulacan. Emil Lusada naman. Actually si Emil malagi na tong nagko-comment, nagre-react no, nagsusulat pa tayo. Kaya matagal na natin tong nakahuntahan sa mga articles pa lang natin. RSA naman, Rene Almario, Leo Clemente. Marami po kaming natututunan sa lecture nyo, sir. Ito na yung tanong ni Francis Moreto, daanan muna natin. Edwin Lacosta, yun naman. Yung iba hindi ko nababanggitin kasi lagi na natin silang nababanggit. Okay? So, andito na yung tanong na medyo malalim. Susunod, pipilitin natin maipaliwanag sa isang vlog yung tanong ni Francis Moreto. Ito po yun. Ayun. Good noon, sir. Tanong ko po dun sa percentage ng pagkuha ng possible split from back-to-back split. Okay? Per clutch po ba tayo mag-base or per 100? Ang ganda naman ng tanong na to. Alam nyo po mga kaibon, itong tanong ni Francis Moreto. Ulitin lang natin Medyo malalim to, medyo malalim actually at komplikado. Good noon sir. Tanong ko po dun sa percentage ng pagkuha ng possible split from back-to-back split. Yung nakaraan nating vlog. Per clutch po ba tayo mag-base or per 100? Salamat sa sagot, sir. Ayun, Francis Moreto. Mahaba. Mahaba ang paliwanag dahil malalim at komplikado ang tanong mo, Francis. At natutuwa ako, yung mga ganyang tanong, kaya ako sinabing madalas para sa akin, mas mahalaga ang tanong kaysa sa sagot. At itong tanong mo, natutuwa ako kasi sabi ko nga parang wala nagtatanong nito. Pag may nagtanong nito, mapipilitan ako magpaliwanag ng medyo komplikado. Pero mahalaga. Kaya ako natutuwa. Okay sa susunod na vlog, Francis Moreto, sasagutin natin yung tanong mo. Doon lang muna po mga kaibon. Salamat! Hasta la vista!